So, magandang araw. So, katapos ko lang maligo. Habang nagpapatuyo ako ng paa, gagawa tayo ng video. So, ang topic ko ngayon is relasyon. Paano mo ba mako-considered na nasa relasyon ka? I-differentiate ko to para sa lalaki lang na perspective. Kasi sa babae, iba yung term nila sa boyfriend eh. Masasabi nilang boyfriend niya yung lalaki base sa ganito, ganyan. Sa lalaki naman is mako-consider mo siyang karelasyon, either girlfriend man yan, kung binigay niya sa'yo yung sex. Yan lang talaga basihan ko eh. Tsaka kahit anong isip ko dito, kasi relationship nga, 'di ba? Ibig sabihin both nakikinabang. So, yung sex na yan, nakikinabang din yung babae diyan eh, kasi nape-pleasure sila. Tapos at the same time, yung similya mo kung makukuha niya, kung mabuntis man siya. So, both parties nag-i-involve, pero mako-consider mo na karelasyon mo yung babae kung binigay niya sa yung sex. May dalawa na ako storya na narinig na ganito na meron akong boyfriend na 1 year. Yun, boyfriend. Sa babae to na napakinggan ko siya sa kanya. 1 year na raw sila pero hindi pa raw sila nag-sex. So, ano ibig sabihin nun? Babae lang nakikinabang. Hindi siya genuinely attracted or hindi siya genuinely nagdi-desire dun sa lalaki. Nakita ko yung lalaki, maliit pa sa kanya, kasi yun yung first girlfriend ko eh. Actually, hindi ko nga siya pwede i-consider na girlfriend eh, kasi hindi ko naman siya na sex. Na BJ niya ako, tsaka na finger ko siya, pero hindi ko siya na sex. Kasi 3 months lang kami. So, yung ex niya maliit, may motor lang yun. Pero 1 year na sila, hindi pa sila nag-sex. Masusure ka na virgin pa siya yung naging kami, kasi may time na malapit na kami mag-sex, papasok ko na talaga, umuurong siya, nasasaktan siya. So, alam ko virgin talaga siya kasi kaklase ko yun, 19 kami nun eh. So, mayroon siyang 1 year na boyfriend, sabi niya boyfriend niya. Pero hindi sila nag-sex. Kung sa lalaking perspective yun, hindi mo siya pwedeng i-consider na girlfriend yun kasi hindi ka nakinabang eh. Hindi ka niya binigyan ng sex. So, ang ano lang nun, yung babae lang nakikinabang, which is, yun, sinasayang oras mo, ginagawa mong taga-hatid sundo, which is, yun nga yung nangyayari. Hatid sundo yung, yung boyfriend niya sa kanya. Tapos, binibilan siya ng pagkain. So, maliit yung lalaki, maliit pa sa akin. May motor lang yun, pero mas pogi ako dun. So, yun, ganun yung sa akin mako-consider ko relasyon is pag nag-sex. Ulitin ko, wala akong pakialam, FW man yan, one night stand yan, kung ano-ano pang tawag nila, open relationship, FUBU, ganyan, wala akong pakialam dyan. Basta pag binigay ng babae yung sex is considered as relasyon na yun. Kasi ibig sabihin, yung babae ay may genuine desire. Genuine desire. Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Yan yung love sa babae. Genuine desire. Kaso, yung babae kasi nagdadalawang isip. Lagi nila, kahit binigay nila yung sex, feeling nila hindi sila nasa relasyon kasi hindi nila maramdaman yung emotion ng lalaki. Pero yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo ibibigay na huwag kayo mag-I love you. Yung mga ganyan. Pwede nyo iparamdam yung care nyo sa babae, kagaya ng maging mabait ka lang. Actually, hindi ako namimigay ng kung ano-ano talaga eh. Ang key ko lang kasi sa akin is yung golden rule, maging mabait ka lang sa lahat para tratuhin ka rin ng ganun. So, kahit sa girlfriend ko, sa mako-considered ko na girlfriend, which is binigay nila yung sex, mabait ako sa kanila. Hindi ako yung talagang gago. Tsaka kung titikim man ako ng ibang babae,
Nung una nag-cheat pa ako, hindi ko pinapalam. Pero ngayon matanda na ako. Sinasabi ko na yan ng transparent para alam nila yung both side. Which is dapat talaga ganun gawin ng mga new generation ngayon eh. Para tapos na yung laban, ibig sabihin tanggap ka niya. So, pangalawa nito, yung katrabaho ko, ganun din. Ito malupit, 3 years. Sabi ko, ilang years na kayo ng boyfriend nyo? 3 years, nagde-date sila, labas, kain, ganyan, hatid sundo. Tapos, hindi niya binigay yung SEX dun sa boyfriend niya na 3 years. Pero considered niya na boyfriend yun. Kasi, dinideclare niya, boyfriend niya yun for 3 years eh. Boyfriend ko yun. Malalaman ko to na totoo to, na virgin pa siya nung naging sila nung katrabaho ko rin. Kasi, yung babae yung gumawa ng move, parang nagpa-reserve ng hotel sa birthday nung lalaki. So, binigay niya yung virginity niya dun sa lalaki. Siya pa yung nagpa-reserve ng hotel. So, yan yung tinatawag nating genuine desire. Genuine desire. Magiging smooth lahat. Hindi mo na kailangan manligaw. Yung mga nanliligaw, sinabi ko na yan sa last. Ibig sabihin, pag nanligaw ka, binit ka. Ibig sabihin, low value ka. Low value. Once nanligaw ka, low value ka. Pero i-disregard ko dito yung mga naging sila na binigay na ng babae yung SEX pero nanliligaw yung lalaki. Ibang usapan yon. Kagaya nung kay Richie Rivero. Nag-meet na sila nun kasi minessage nga ni Andrea, diba? So nag-meet na sila nun, malamang syempre opportunity na ni Rivero yun. Hindi tanga si Rivero, ibig sabihin nung nag-meet sila nun, binigay na agad ni Andrea. Tapos tsaka na lang siya nag-propose dun sa basketball, which is tingin ko plano rin naman ni Andrea yun eh, yung parang maganon. So kung wari lang naligaw yun pero hindi totoo yun. Kaya yung ibang mga pogi na tinitingnan nyo na nanliligaw, hindi totoo nanliligaw yun. Ginagawa lang nila yun para for the sake na yun, para magkaroon lang ng formality kung wari. Pero sa totoo, sila na talaga nun. So, yun lang naman yun. Yung mako-considered mo na girlfriend is pag binigay nyo SEX. So, yung pag nakikipag-date ka dyan ng matagal, tapos hindi pa niya binibigay yung SEX, ibig sabihin, hindi ka niya ganun talaga kagusto. Nangingibabaw sa kanya yung iniisip niya, yung pakinabang mo. Which is usually sa normie nga, ganun nangyayari sa normie, yung pakinabang mo. Kasi dapat, the more na binigay niya na mas mabilis yung SEX, as in, kasi meron akong dalawang girlfriend na ganun eh. Unang meet up pa lang, binigay na yung SEX. Ibig sabihin, pogi ka talaga. At ganun siya nabaliw para ibigay sa SEX. Pero ngayon, ginagawa na rin kasi na normie yun eh. Alam na nila yan eh. Na pag nagustuhan sila sa online, ibig sabihin, magmi-meet up sila. Tapos, yayayain na nung lalaki. Kasi hindi lang naman ako gumagawa na ito eh. Pati mga normie rin. Actually, yung iba nga pangit eh. Gumagawa rin ito eh. Pero, wala talaga silang chance eh. Mahihirapan talaga sila eh. Pero yun nga, magpapakalagayan kasi muna kayo niyan eh. Parang, anong tawag dito? Papakiramdaman mo yung babae pag nag-meet up kayo. Kasi 6 second rule nga, di ba? Alam na ng babae yan kung matutulog siya kasama ka. Sa 6 second rule, ulang kita pa lang. Tapos kung hindi niya man ibigay nung unang kita pa lang, i-assure niya yan na ibigay sa next or sa susunod pa. Which is, ganun yung nangyari sa akin. Sabi, next time na lang sa susunod kasi ganyan. Yung rason-rason nila ganyan. Ibig sabihin, gusto ka pa niya makita uli. Kasi ina-assure niya na usually, never sila nagsinungaling sa akin pag ginawa nila yon. Never ako na-encounter na nag-flake. Ibig sabihin ng flake is hindi nila tinupad yung sinabi nila or hindi sila nagpakita. Pero kasi ayoko yung pupunta ako dun sa lugar nila. Gusto ko, sila pumunta sa lugar ko.
Sila pumunta sa kwarto ko, sila pumunta sa bahay ko, or sila pumunta dun sa bayan ko, which is yung naging ka-FWB ko dati. Actually, consider ko na rin girlfriend yun. Kasi taga Laguna siya, Mandaluyong ako. Siya pinapapunta ko sa bayan ko. Kasi, ayoko ng flake eh. Ayoko talaga ng flake. Kaya sila talaga. Tapos ito pa yan. Inaalam ko muna kung nasaan na sila bago ko pumunta. Kasi nga, malapit lang naman sa ano ko yung meeting spot eh. Ibig sabihin dating spot. Mega Mall lang o Mega Mall. Eh siya taga Laguna o malapit. So inaalam ko na 'yan. Tsaka natatantya ko na 'yan na hindi rin ako malilate. Hindi rin ako respetado rin akong tao. Hindi rin ako malilate. Na pag may ka-meet up ako, hindi ako nalilate. Na nandun talaga ako. Sila pa nga yung binibigyan ko ng ultimatum eh, pag na-late sila. Sabihin ko 30 minutes, wala ka pa dito, alis na ako. Tapos tatawag sila. Tapos pagka nag-meet up, parang, ayun, ganun. Minsan pa nga nanggagago ako pagka pinag-antay ako ng isang oras. Sa next date niyan, di ba, i-assure niya. Sa next date niyan, ako naman mag-flake. Pag flinake ako ng ako naman mag-flake na Kasi dapat ganun kayong tao eh, na golden rule. Lagi nyo yan. Kesyo masama yung mga wag nyo babaguhin yung sarili nyo. Pero ganun nga, kung hindi ka gusto nung tao, either lalaki yan, babae, or kaibigan mo, ayaw mo na rin sa kanila. I-cut mo na yan. Dapat ganun talaga. Cut mo na yung tao na yan. Pagka inaabuso ka, ganyan. So, yun yung mako-consider kong relasyon sa lalaking perspective pag binigay niyo yung SEX. Ibig sabihin yung mga naka one night stand ko, which is onti lang naman sila, considered ko na rin as parang girlfriend yun. Parang ganon. Kasi sa babae, kino-consider nilang boyfriend yung yung nakikita lang talaga sila. Yung parang 1 year sila, 2 years, 3 years. Pero hindi nila binibigay yung SEX. Kino-consider nilang boyfriend yun ha. Dalawa na yung storya na narinig ko na ganyan eh. Na na ganyan, boyfriend, girlfriend na label. Yan yung label eh. Pero sa panahon ngayon, basta binigay niyo yung SEX. Kaya nga ngayon, uuso na yung open relationship. Actually, nasa lalaki ang kapangyarihan eh. Kung trip ka talaga, tsaka top notch yung itsura mo, may itsura ka. Nasa lalaki kapangyarihan. Kasi, pag binigay nila yung SEX, kasi ganitong senaryo niyan. Pag binigay nila yung SEX, nasa sayo na yung kapangyarihan kung gusto mo pa siya kitain or magkita pa kayo or hindi. Kung hindi ka niya kinita, binigay niya yung SEX, siya talo. Kasi tumaas body count niya eh. So, kaya piling-pili lang talaga nila ibibigay yung SEX. Or kung super chad ka talaga, pwede nila yung one night stand, okay lang sa kanila yon. Kasi yung parang taglibog lang talaga, gusto nila yung parang alam mo yung kay Ken, yung sa Barbie object, yung parang ganyan, yung parang magi-spark yung mata nila, yung ganyan. Kaya so papayag sila ng one night stand. So yun yung niyan, yung sa relasyon ng sa babae kasi considered ka nilang boyfriend kahit hindi nila binigay yung SEX. So in short, yung pakinabang, yung benefit na nabigay sa'yo. Kasi sa totoo lang naman talaga, benefit lang naman talaga sa lalaki is SEX lang talaga. Kasi kung alisin mo yung SEX, halos lahat naman nagagawa mo eh. Kaya mo naman mag-travel na mag-isa. Lalo na kung introvert ka, tapos kaya mo naman mabuhay mag-isa, kaya mo naman pumera mag-isa. So yung SEX lang talaga pakinabang ng babae talaga kung tutuusin. Tsaka yung mga cuddle-cuddle, ganyan, yung pisil-pisil, himas-himas ng boobs, ganon. Yun lang talaga yung pakinabang nila. Pero yung marinig ko I love you, bakla kapag gusto mo marinig yung mga I love you na yan. Ang kasi pwede magsinungaling babae yan. Hindi ako naniniwala yan. Yung I love you. Never ako naniniwala pag sinasabi ng babae yan. Dapat ipoproof nila yan. Yung magiging loyal sila, submissive. Tapos ito naman, segue ako sa ibang topic. Di ba natutunan ko to sa kaibigan kong bakla na katrabaho ko dati.
ang trato ng lalaki is base sa trato ng babae. Kasi ganito yan. Pagka gusto ka ng babae, kung ano yung treatment niya sa'yo, dun ka mag-a-adjust. So, kung mabait yung treatment niya sa'yo, tapos submissive siya, tinutulungan ka niya para mag-succeed, dun ka magiging mabait sa kanya. So, kung hindi ka niya ganong parang priority, tas parang may iba pa siyang priority, okay lang na gamitin mo na lang din siya, i-SEX mo. Which is, ganun yung nangyayari sa akin nung ka-FWB ko. Na hindi ko kasi siya nararamdaman ng submissiveness. Tsaka yung parang combative. Ganun. So, dinidetach ko na yung sarili ko. Hindi ako emotionally na-attach sa kanya. Basta, ginagawa ko. Kung ano yung pinakita niya. Kung ano yung treatment niya sa akin. Ganun din ibabalik ko. Mas malala pa. Parang SEX lang talaga, for SEX lang. Kung hindi na niya binigay yung SEX, ikakat mo na. Huwag ka na yung magmamakaawa, ganyan. Ikat mo na. Pagka isa rin yung sa mga karelasyon, boyfriend, asawa, pag hindi na binibigay ng babae yung SEX, ikat nyo na. Pero na lang kung may anak kayo, siguro, hindi rin hindi na mag-work yun Pag hindi binibigay yung SEX talaga, ibig sabihin, or kung may condition yung babae, pa rin yun, considered pa rin yun na parang i-weigh mo. Kasi may condition siya bakit ayaw niya makipag-SEX. Pero kung healthy siya, tapos hindi niya binibigay yun, ibig sabihin, hindi ka niya nire-respeto at hindi ka niya ganun ka-desire or love. Diba sinabi ko na nga yan, genuine desire is love. So, yun yung masasabi ko dyan. So, kuwari, ganito, bibigyan ko kayo ng senaryo. Kuwari, nakipag-date kayo, tapos pinaramdam niya na nahiya ka. Ibig sabihin, repulsive siya. Parang hindi to mag-work. Mararamdaman nyo yan parang repulsive. Parang mailap siya, tapos hindi siya open, tapos hindi siya gano'n nakikipag usap sa'yo. Ibig sabihin yung interest niya sa'yo masyadong mababa. So pagka gano'n, hindi ako naniniwala kasi sa game Pagka gano'n na, huwag ka na makipag-date uli, huwag mo na siya i-chat uli, kasi walang amount na kabaitan para ma-recover yun. Hindi ako naniniwala kasi sa kasi unang meet up pa lang, malalaman mo na kung gustong-gusto ka talaga ng babae is malapit siya sa'yo, gusto ka niya kausapin, tapos parang ikaw masusunod. Kuwari, saan ka pupunta? Na ikaw kung saan mo gusto. Ganun sila, magiging smooth talaga. Kung ikaw yung pinaka-nerdy sa inyo, ikaw pinaka-mahiyain, bro, ikaw magiging hari. Promise, ikaw magiging hari. Tanggal yung hiya mo. Tapos yung pagiging nerdy mo, tanggal yan. Magiging lalaki ka talaga. Ibig sabihin, yun yung sinasabi nating feminine na side ng babae. Pag nakadate mo yung babae, unang meet up pa lang, tapos super feminine niya sa'yo. Ibig sabihin, tapos, syempre, kahit ikaw pa yung nerdy dyan, ikaw yung binabasto sa trabaho nyo. Kuwari, ikaw lalaki, hindi ka nire-respeto ng ibang lalaki. Tapos, pagka pinaramdam niya sa'yo yung respect, tapos sabay, smooth yung date nyo. Ibig sabihin, gustong-gusto ka talaga niya. Tapos, ikaw nasusunod. Saan mo gusto? Kumain. Ikaw kung saan mo gusto. Usually, ganyan sila. Tapos, parang nahihiya sila gaano. Sila pa yung mahihiya. Kasi napugian sa iyo So, yun lang yan. Diba sinabi ko na ang treatment mo sa babae ay base sa pinapakita niya sa'yo. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo, dun yung alamin. Pero, kung wala ka namang kasing experience sa mga dating, mga ganyan, mahihirapan ka kasi hindi mo alam yung level ng interest ng babae. So, dapat, alam nyo yung ganyan, yung level of interest.
Ito sasabihin ko na to. Pagka masyado siyang lively, masyado siyang palakwento, tapos panay kwento lang about sa sarili niya, ibig sabihin ginagamit ka lang niya. Parang medium interest lang siya. Actually, parang more on sa kanya lang din. Pagka mahiyain siya, tapos open siya sa'yo, tapos hindi ka nahihiya, yung parang totoo ka sa kanya, ibig sabihin, pinaramdam niya sa'yo yun. Ibig sabihin, ganun, yun yung talagang mataas yung interest. Kasi, wala siyang pakialam sa sarili niya. Ang gusto niya lang, ma-please ka. Yun yung talagang high level ng interest. Kasi usually, mga nayayaya ko na ganun, una or second date pa lang, na binibigay na yung SEX. Usually, yung mga ganun, yung parang timid sila, nahihiya. Tapos, paparamdam niya sa'yo na ikaw talaga yung lalaking lalaki, kahit na nerdy ka. Ako nga, medyo nerdy pa nga ako, tsaka introvert eh. Pero pagka pinaramdam sa akin yan, dun ako nagyayaya ng SEX. Pag hindi ko naramdaman yan, nakaramdam ako ng repulsiveness. Hindi ko na niyayaya kasi expect mo na rejection talaga. Dapat marunong kayo mag-alam yan base sa ipaparamdam sa'yo. So, yun yung ano ko niyan. So, yan yung mga na-topic ko. Kung consider nyo lang na relasyon is pag binigay na nung babae yung SEX sa inyo. At saka, yung treatment nyo, kahit na naging kayo na, ibig sabihin, ayan, boyfriend, girlfriend na kayo. Ganon pa rin gagawin mo. Depende pa rin sa kanya. Na ang ball lagi nasa kanya, nasa ano. Kasi siya pumasok sa buhay mo eh. So, ibig sabihin, siya yung nagkagusto sa'yo. So, ang ball nasa kanya. Kung kuwari, repulsive siya, combative. Usually, yun yung, cause ng hiwalayan eh. Yung babae, parang repulsive talaga. Parang combative na siya. Parang, or, wala na siyang interest, yung parang tinitake for granted ka na, tsaka hindi na niya binibigay SEX. Once na nangyari yan, walang amount na makakasalba dyan. Kahit anong bigay-bigay mo dyan, mamakaawa mo, wala. Ibig sabihin, may iba na siyang minimit, tsaka may iba na siyang ini-SEX. Babalik na lang yan sa'yo kung nireject siya nung lalaki or ginamit lang siya nung lalaki na yon. Pag bumalik siya sa'yo, gawin mo na lang siguro, i-SEX mo na lang siya na SEX, pero wag mo na siya yung siseryosohin. Kaya nga sinasabi ko, ang ball lagi nasa babae. Kung ano yung treatment niya sa'yo, dun ka lang mag-a-adjust. Kuwari, super bait niya. Di mabait, parang reward ba? Parang reward. Diba si Koy Koy ganon? Parang yung reward. Ibig sabihin, yung submissiveness ng babae, parang yun yung ginigauge mo, yung submissiveness niya. So, pag nakarelasyon mo na yan, tapos pag kaniyaya mo siya ng SEX, dapat papayag siya. Pag hindi siya pumayag, o di, ibig sabihin, hindi kanya ganun kagustong-gusto. Or may iba pa siyang ini-entertain. Kasi kung yung ka-FWB ko, may iba siyang ini-entertain, which is okay lang naman sa akin kasi FWB nga lang eh. Pero pagka nire-reject ako ng SEX, ini-stop ko na, which is ganun nga ginawa ko, ini-stop ko na kasi mahirap na, magkasakit ka, diba? Nakukuha na niya yung SEX sa iba eh, tapos sabay hindi ka na niya binibigyan eh. So maganda, umalis ka na lang. So, paano yun lang? Peace.